Isang magandang at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli na naman tayong nagsasama-sama sa ating paboritong oras kung saan ang mga kwento ng puso ang siyang nagiging ating kanlungan. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, ang kahapon ay isang anino na laging sumusunod sa atin. Gaano man kabilis ang ating pagtakbo, gaano man kalayo ang ating marating, darating ang isang araw na kailangan nating itong lingunin. Paano kung ang paglingon na yon ang siyang magiging susi upang harapin ang pinakamalaking takot na matagal mo nang tinakasan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning. Ang papalubog na araw sa Baryo Calinaw ay tila isang pintang gawa sa ginto at kahel. Para kay Luningning, ito ang pinakapaborito niyang bahagi ng araw. Ito ang oras kung kailan humihina ang tinig ng kanyang mga takot at lumalakas ang tibok ng kanyang puso para sa tatlong biyaya na nasa kanyang harapan. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, malambing niyang kwento, natagpuan ng munting alitaptap ang kanyang nawawalang ilaw. Nakangiti siyang pinagmasdan ng tatlong pares ng mga matang kumikinang sa pananabik. Si Hinaya, ang panganay kahit ilang minuto lang ang pagitan, ay seryosong nakatitig sa kanya. Si Danaya, ang palaging may ngiti sa labi, ay pumapalakpak. At si Lihim, ang pinakatahimik sa tatlo, ay nakasandig sa kanyang balikat. Ang mga maliliit nitong daliri ay nakakapit sa dulo ng kanyang duster. Sila ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang kanyang sikreto. 7 taon na ang nakalipas mula nang talikuran niya ang buhay sa Maynila. 7 taon na niyang itinatago ang 3 bunga ng isang pag-ibig na winasak ng kasinungalingan at pagtataksil. Dito sa Baryo Calinaw, sa piling ng kanyang lolo Dalangin at ng tapat nilang kasambahay na si Ginhawa, nakahanap siya ng kapayapaan. Isang kapayapaang marupok na alam niyang anumang oras ay maaaring mabasag. Mama, totoo po bang may mga bituin na nahuhulog mula sa langit? Tanong ni Danaya. Hinalikan ni Luningning ang noo nito. Oo, anak. At kapag nakakita ka, humiling ka. Dahil bawat hiling na mula sa pusong dalisay ay naririnig ng langit. Pero sa kanyang isip, matagal na siyang tumigil sa paghiling. Dahil ang tanging hiling niya, ang kaligtasan at kapayapaan ng kanyang mga anak, ay nakasalalay sa kanyang pananahimik. Ang katahimikan ng kanilang paglubog ng araw ay binasag ng malakas na pagtunog ng kanyang lumang telepono mula sa loob ng kanilang maliit na bahay kubo. Agad siyang kinabahan. Tanging ang mga kamag-anak lang nila sa karatig bayan ang nakakaalam ng numerong iyon. Mga anak, hintayin niyo ako rito ha? Titingnan ko lang kung sino iyon. Sabi niya, habang maingat na inalalayan si Lihim na umupo sa banig. Mabilis ang kanyang mga hakbang pabalik sa bahay. Sinagot niya ang tawag at ang boses ng kanyang tia Esme mula sa kabilang linya ang kanyang narinig, basag at puno ng pag-aalala. Ning Apo, ang lolo mo. Napakapit ng mahigpit si Luningning sa mesa. Tia, ano po ang nangyari kay lolo? Isinugod namin siya sa ospital kaninang umaga. Ang puso niya, Ning, sabi ng doktor, kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon. Gumuho ang mundo ni Luningning. Si Lolo Dalangin, ang kanyang naging sandalan, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang buong kwento. Magkano po ang kailangan, tiya? Nanginginig niyang tanong, kahit pa alam na niya sa kanyang puso na hindi niya kayang sagutin ang halagang iyon. Nang marinig niya ang sinabing halaga, napapikit siya. Ang ingay ng mga alon sa labas ay tila naging isang dagundong sa kanyang tainga. Ang halagang iyon ay isang biro, isang malupit na biro para sa isang tulad niya na nabubuhay lang sa pagtitinda ng kakanin at paglalaba. Pagkatapos ng tawag, tulala siyang naupo sa isang sulok. Hinila niya ang isang lumang lata ng biskwit mula sa ilalim ng kanyang papag. Iyon ang kanyang alkansya. Ang lahat ng kanyang naipon sa loob ng 7 taon.
Nanginginig ang mga kamay na binilang niya ang mga lukot na pera at barya. Walang-wala. Hindi ito aabot. Kahit sa pang-down payment man lang. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 7 taon ay unti-unting gumuho. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay muling gumapang sa kanyang dibdib. May isang lugar lang siyang alam na maaaring magbigay sa kanya ng ganoong kalaking pera sa maikling panahon. Isang lugar na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Maynila. Kinagabihan, matapos niyang patulugin ang kanyang mga anak, kinausap niya si Ginhawa. Wawa, kailangan kong umalis. Kailangan kong pumunta sa Maynila. Sabi niya, habang pinipigilan ang paghikbi. Pero Ning, bakas ang pag-aalala sa mukha ng matandang kasambahay. Para kay Lolo, ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Babalik ako agad. Pangako. Niyakap niya ng mahigpit si Ginhawa na naging pangalawang ina na niya. Sa pag-alis niya kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, isa-isa niyang hinalikan ang natutulog na mga anghel. Bawat halik ay may kasamang tahimik na panalangin at pait ng pamamaalam. Ipinagbilin niya sila kay Ginhawa at tumakas bago pa sila magising. Dala ang isang maliit na bag at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Habang ang bus ay palayo ng palayo sa Baryo Kalinaw, ang bawat kilometro ay tila isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Ang payapang tanawin ng probinsya ay dahan-dahang napalitan ng magulo at maingay na syudad. Pagbaba niya sa terminal, ang init, usok, at ingay ng Maynila ay tila isang halimaw na lumamon sa kanya. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang pamilyar na lugar. Isang napakataas na gusali na gawa sa salamin at bakal, kumikinang sa ilalim ng araw, tila isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan na minsan nang sumira sa kanya. Sandoval Empire Holdings. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Sa loob ng gusaling iyon, naroon ang lalaking sabay na nagbigay sa kanya ng pinakamatamis na pag-ibig at pinakamasakit na pagkabigo. Isang pangalan ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng takot, galit at 7 taong sakit. Si Niraya. Ang refleksyon ni Niraya Vargas sa salamin ay larawan ng isang taong mayroon na ng lahat. Mamahaling suit na tila hinulma sa kanyang katawan, relong nagkakahalaga ng isang bahay at lupa, at ang tanawin mula sa kanyang penthouse unit na sumisigaw ng tagumpay. Perpekto. Isang larawang handa ng ilathala sa pabalat ng isang business magazine. Ngunit ang mga matang nakatitig pabalik sa kanya ay walang buhay. Malalim. Pagod. Iyon ang mga mata ng isang taong matagal nang naging multo sa sarili niyang buhay. 7 taon. 7 taon na siyang nabubuhay sa isang magandang hawla, ginagampanan ng papel ng isang perpektong executive, ng isang perpektong kasintahan. Pero gabi-gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, iisang anino lang ang kanyang nakikita. Ang anino ng babaeng sa tingin niya ay namatay dahil sa kanya. Luningning, isang magaan na tapik sa kanyang balikat ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Silakbo Sandoval, nakatayo sa kanyang likuran. Ang ganda ay kasing talim ng isang patalim. Raya, kanina pa kita hinihintay. Malilate na tayo sa board meeting. Sabi nito, inaayos ang kurbata niya. Ang kilos ay puno ng pag-aalaga. Pero para kay Siniraya, iyon ay ang paghigpit ng isang tanikala. Sa loob ng boardroom, si Silakbo ay isang reyna sa kanyang trono. Bawat salita niya ay batas. Bawat desisyon niya ay may bigat ng ginto. Habang pinapalakpakan ng lahat ang kanyang presentasyon, si Siniraya ay nakaupo lang sa tabi niya. Ang kanyang papel ay maging isang magandang tropeyo. Napansin niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ng ibang mga board members, isang halo ng inggit at awa. Alam nila kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan. Excellent points, Mr. Vargas, sabi ng isang matandang miyembro.
tumatango sa kanya. Ngumiti lang si Siniraya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. It was all Mrs. Sandoval's vision. I'm merely here to support it. Isang mabilis na sulyap mula kay Silakbo ang nagsabing nasiyahan ito sa kanyang sagot. Isang possessive na haplos sa kanyang braso ang nagkumpirma nito. Sa ilalim ng mesa, kinuyom ni Siniraya ang kanyang mga kamao. Ito ang buhay niya. Isang walang katapusang pagbabayad ng utang na loob. Nang gabing iyon, dinala siya ni Silakbo sa isang mamahaling restaurant. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay nagpapakislap sa mga diamanteng suot nito. Ang lahat ay perpekto, mula sa alak hanggang sa pagkain. Pero ang hangin sa pagitan nila ay mabigat at malamig. Naalala mo pa ba nung una kitang makita, Raya? Basag ni Silakbo sa katahimikan. You were broken, lost. Your family lost everything. At ako ang naniwala sa'yo. Ito na naman, ang paboritong kanta ni Silakbo, ang awit ng kanyang kabutihang loob, ang paalala ng kanyang kapangyarihan sa buhay ni Siniraya. Hinding-hindi ko yun makakalimutan, Silakbo. Sagot niya, ang boses ay walang emosyon. Good, ngumiti ito. Because everything I did for you. For us, I built this empire so you would never have to experience that kind of hardship again. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang haplos nito ay malamig. Lahat ng ito ay para sa iyo, Raya. Ang tanging hinihiling ko lang ay manatili ka sa tabi ko. Hindi na siya sumagot. Tumango na lang siya at uminom ng alak. Umaasang aano rin nito ang pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang pait ng katotohanang ang buhay na ito ay hindi sa kanya. Pag-aari ito ni Silakbo. At siya kasama na rito. Matapos ang hapunan, nagdahilan siyang may kailangan pa siyang tapusin sa opisina. Isang kasinungalingan para lang makatakas, kahit ilang oras lang. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho nang walang patutunguhan, hinahayaang dalhin siya ng mga kalsada palayo sa kanyang gintong hawla. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa kanyang paningin, malabo at walang kahulugan. Gusto niya ng kapayapaan. Gusto niya ng lugar kung saan makakahinga siya, kung saan hindi niya kailangang magsuot ng maskara. Sa paglilibot niya sa isang mas tahimik na distrito, isang maliit na ilaw ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang bagong bukas na coffee shop na nakatago sa isang eskinita. Ang pangalan sa signboard ay simple, pero tila may sariling pang-akit. Tadhana's Brew. Tadhana. Kapalaran. Napangiti siya ng mapait. Matagal na siyang tumigil maniwala sa kapalaran. Itinigil niya ang kotse. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may isang puwersang humihila sa kanya papasok. Ang init mula sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape, at ang mahinang tunog ng isang acoustic guitar ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa isang mundong malayo sa kinasanayan niya. Pumasok siya sa loob. Simple lang ang lugar, pero mainit ang pakiramdam. May ilang estudyanteng nagbabasa sa isang sulok. May magkasintahang nagbubulungan. Ito ang normal na buhay na matagal na niyang kinalimutan. Lumapit siya sa counter. Nakayuko siya. Tinitingnan ang menu na nakasulat sa isang blackboard. Isang Amerikano, please, sabi niya sa mahinang boses. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang tinig na pamilyar. Isang tinig na 7 taon niyang naririnig sa kanyang mga panaginip, sa kanyang mga bangungot. Isang tinig na akala niya ay hindi na niya muling maririnig pa. Coming right up, sir. Dahan-dahan. Tila gumagalaw sa ilalim ng tubig. Itinaas ni Siniraya ang kanyang ulo. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ang kanyang paghinga ay nanakaw. Sa likod ng counter, nakatayo ang isang babae. Ang buhok nito ay nakatali lang ng simple. Suot ang isang itim na apron. Pero ang mukha, ang mga mata, imposibleng magkamali siya.
Ito ay mas payat. Mas may guhit ng pagod at hirap sa mukha. Pero ito pa rin ang mukhang laman ng kanyang isip sa bawat paggising at bawat pagpikit. Nakatayo doon si Luningning. Buhay. Ang tasa ng kapeng hawak nito ay dumulas sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig. Sa tunog na yon, nag-angat ito ng tingin mula sa pagkakayuko. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang sandaling iyon, ang 7 taon ng sakit, kasinungalingan at pangungulila ay sumabog sa pagitan nila. Ang tunog ng nabasag na tasa ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na kapihan. Para kay Siniraya, ang lahat ay huminto. Ang mahinang tugtog, ang bulungan ng mga tao, ang pagtibok ng sarili niyang puso. Ang tanging umiral na lang ay ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Para kay Luningning, ang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking 7 taon niyang sinubukang kalimutan ay nakatayo roon. Mas matipuno, mas mukhang makapangyarihan, pero may parehong mga matang minsan nang nangako sa kanya ng walang hanggan. Ang mga mata na ngayon ay nakatitig sa kanya na tila siya'y isang multo, panig. Iyon ang unang naramdaman ni Luningning. Malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Kailangan niyang makaalis. Ngayon din, bago pa may masabi ang lalaki, bago pa gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo, "Pipasensya na po." Nanginginig niyang sabi sa kanyang manager. Hindi inaalis ang tingin kay Siniraya. Masama po ang pakiramdam ko. Pwede po bang..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Mabilis niyang kinalas ang kanyang apron, ibinagsak sa counter, at halos takbuhin ang daan patungo sa staff exit sa likod. Ang kilos na yon ang gumising kay Siniraya mula sa pagkakatulala. Hindi ito panaginip. Totoo siya. At tumatakbo siya palayo. Muli. "Sandali!" Sigaw niya, sapat na para mapalingon ang ilang customer. Hindi niya ito pinansin. Naglapag siya ng ilang pirasong pera sa counter, higit pa sa sapat para sa kape at sa nabasag na tasa, at sinundan ng direksyon kung saan nagtungo si Luningning. Naabutan niya ito sa madilim na eskinita sa likod ng kapihan. Ang tanging ilaw lang ay mula sa isang nag-iisang poste. Hinawakan niya ito sa braso. Ning sandali. Ang pagdampi ng kanyang kamay ay tila libu-libong boltahe ng kuryente na gumulat sa kanilang dalawa. Agad na iwinaksi ni Luningning ang kanyang kamay na para siyang napaso. Humarap siya at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang damdaming matagal na niyang kinimkim. Galit. "Huwag mo akong hahawakan," mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may diin. Nasaktan si Siniraya, hindi sa paraan ng pagkakasabi nito, kundi sa lamig ng kanyang tingin. "Bakit? Bakit ka narito? Akala ko, patay ka na." Ang huling mga salita ay halos pabulong, puno ng 7 taong bigat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luningning. "Patay? Oo. Siniraya, pinatay mo ako. Pinatay mo ang Luningning na naniwala sa'yo. Ang natira ay ang babaeng natutong mabuhay ng mag-isa." "Ano ang sinasabi mo?" Naguguluhan niyang tanong. "Ning 7 taon kitang pinagluksahan. 7 taon kong sinisisi ang sarili ko. At ngayon, malalaman kong buhay ka lang pala. Bakit mo to ginawa sa akin?" Hindi makapaniwala si Luningning sa kanyang narinig. "Ako? Ako pa ang tatanungin mo kung bakit?" Talaga, Siniraya? Ganoon na ba kabilis makalimot ang isang taong nabubuhay sa yaman? Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit. "Narinig ko kayo, Raya. Narinig ko kayo ni Silakbo Sandoval sa opisina mo. Ang alok niya, ang pag-aalinlangan mo, at ang huli mong pagsang-ayon. Ipinagpalit mo ako. Ipinagpalit mo ang pag-ibig natin para sa kayamanan at posisyon na inalok niya." Bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Siniraya. Ang akusasyon ay napakabigat.
Napakalayo sa katotohanang alam niya. Hindi totoo yan. Hindi mo naiintindihan. Ang alin ang hindi ko naiintindihan? Sigaw ni Luningning. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pilit niyang pinipigilan. Na mas pinili mo ang ginto kaysa sa puso? Nakita ko, Raya. Nakita ko kung paano ka umasenso sa buhay sa tabi niya. At ako, iniwan mong mag-isa para harapin ang mundo. Desperado na si Siniraya. Paano niya ipapaliwanag ang isang kasinungalingang siya mismo ay naniwala sa loob ng maraming taon? Ning, pakinggan mo ako. Ang pinag-usapan namin, iba yon. Wala kang alam sa mga nangyari pagkatapos. Wala na akong pakialam. Putol niya. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malamig, tila isang pader na yelo. Tinalikuran niya ito. Wala ka nang dapat ipaliwanag at wala na rin akong dapat pakinggan. Nabuhay ako nang wala ka. Kaya ko nang mabuhay nang wala ka. Huwag mo na akong guguluhin. Nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa multo ng kanilang nakaraan. Naiwan si Siniraya na nakatayo sa eskinita, tulala at wasak. Ang mga tanong ay bumabagyo sa kanyang isip. Ang mga akusasyon ni Luningning ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Pero isang bagay ang malinaw sa lahat ng kaguluhan. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Hindi na muli. Hindi siya bumalik sa kanyang kotse. Sa halip naglakad siya sa kabilang kalsada, nagtago sa dilim, at sinundan ng tanaw ang papalayong anyo ni Luningning. Nakita niyang sumakay ito ng jeep. Mabilis siyang pumara ng taxi. Sundin mo ang jeep na yon, sabi niya sa driver. Dinala sila ng paglalakbay sa isang parte ng syudad na simple lang. Maliliit na apartment, mga tindahan sa kanto, mga batang naglalaro sa kalye. Isang mundong malayo sa kinagisnan ni Siniraya sa loob ng 7 taon. Bumaba si Luningning at pumasok sa isang maliit, 2-story apartment building. Itinabi ng taxi driver ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalye. Nagbayad si Siniraya at naghintay. Ano ang ginagawa niya? Bakit niya ito sinusundan? Dahil kailangan niya ng sagot. Dahil sa kabila ng galit at sakit, ang makita itong buhay ay isang himala na hindi niya palalampasin. Ilang minuto ang lumipas. At pagkatapos, bumukas ang pinto ng apartment building. Lumabas si Luningning. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang 3 maliliit na bata. 3 batang babae na magkakamukha, na may parehong kulot na buhok at mga matang kumikinang. Narinig ni Siniraya ang kanilang matinis at masasayang boses na tumawid sa katahimikan ng gabi. Mama, nagluto po si Yaya Wawa ng paborito namin. Napatigil sa paghinga si Siniraya. Ang salitang mama ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na tila isang kulog. Pinanood niyang yumuko si Luningning para magpantay sa 3 bata. Ang lamig at galit na ipinakita nito sa kanya kanina ay ganap na naglaho, napalitan ng pinakadalisay na pagmamahal na nakita niya. Talaga? Ang galing naman ng mga baby ko. Narinig niyang sabi ni Luningning. Ang boses ay puno ng lambing. Nagpakabait ba kayo kay Yaya Wawa habang wala si Mama? Opo, sabay-sabay na sagot ng 3. Mula sa kinatatayuan niya sa kabilang kalsada, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, hindi maalis ni Siniraya ang kanyang tingin. Para siyang ipinako sa kinatatayuan, ang puso niya ay pinipiga. 3 anak. May mga anak siya. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng mga bata. Ang isa ay may mga mata ni Luningning. Ang isa naman ay may hugis ng labi na katulad ng sa kanya. At ang isa pa ay may parehong seryosong ekspresyon na palagi niyang nakikita sa salamin. Walang duda, ang mga batang yon ay mga anak niya. Ang katotohanan ito ay tumama sa kanya na parang isang pader. 7 taon. Sa loob ng 7 taon na siya ay nabubuhay sa kasinungalingan at pagdurusa, si Luningning ay mag-isang itinataguyod ang 3 buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang galit na naramdaman niya kanina,
Dahil sa paglilihim nito ay biglang napalitan ng isang napakalalim na hiya at pagsisisi. Paano niya nagawang maniwala sa isang kasinungalingan? Paano niya nagawang sumuko? Nakita niyang inakay ni Luningning ang mga bata pabalik sa loob. Bago sila tuluyang pumasok, ang isa sa mga bata, ang pinakatahimik sa tatlo, ay lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng dilim. Isang segundo lang iyon, pero para kay Siniraya, iyon ay isang buong buhay. Sa mga mata ng batang iyon, nakita niya ang sarili. Nang magsara ang pinto, naiwan siyang mag-isa sa kalsada, nanginginig. Ang hangin ng gabi ay malamig, pero hindi nito kayang palamigin ang apoy na biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng determinasyon. Tapos na ang pagluluksa. Tapos na ang pagiging biktima. Nagsinungaling si Luningning sa kanya. Oo, itinago nito ang kanilang mga anak. Pero siya, nagpabaya siya. Nagtiwala siya sa maling tao. Hinayaan niyang kontrolin ng iba ang kanyang buhay. At ang kabayaran niyon ay 7 taon na nawala sa piling ng kanyang mag-iina. Hindi na siya babalik sa kanyang gintong hawla ngayong gabi. Hindi na siya babalik bilang ang Siniraya na sunod-sunuran. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo sa apartment, palayo sa kanyang bagong tuklas na pamilya. Hindi pa ito ang oras para bumalik. Hindi pa siya handa. Kailangan muna niyang ayusin ang gulo na siya mismo ang naging dahilan. Kailangan niyang kalagan ang mga tanikalang matagal nang nakapulupot sa kanya. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan sa likod ng 7 taong kasinungalingan. Sino ang nagsabi sa kanyang patay na si Luningning? Saan nanggaling ang police report? Sino ang nag-ayos ng libing na walang laman ng kabaong? Iisang tao lang ang may kapangyarihan at motibo para gawin ang lahat ng yon. Isang pangalan ang nabuo sa kanyang isip, hindi na bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang demonyo. Silakbo. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, ang kanyang mga hakbang ay mas matatag na. Ang pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Ang sakit ay napalitan ng layunin. Nakita na niya ang kanyang nawawalang ilaw at isusumpa niya sa langit at lupa. Babawiin niya ito. Kasama ang 3 maliliit na bituin na hindi niya alam na umiiral. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na tila walang nagbago. Sa loob ng Sandoval Empire Holdings, ang lahat ay nasa karaniwang ayos. Mga empleyadong nagmamadali, ang mahinang ugong ng mga air conditioner, at ang amoy ng kapeng nagpapahiwatig ng isa na namang abalang araw. Pero para kay Silakbo Sandoval, mayroong kakaiba. Isang bagay na hindi tama. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling window ng kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Pinagmamasdan ang syudad sa ibaba na parang isang reynang nakatingin sa kanyang kaharian. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ito ay nasa lalaking hindi umuwi kagabi. Siniraya. Hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Hindi rin ito nag-reply sa kanyang mga text. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 7 taon na ginawa nito iyon. Isang simpleng kilos ng pagsuway, pero para kay Silakbo, ito ay isang malaking alarma. Ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Siniraya, suot pa rin ang damit nito kahapon, bahagyang gusot, at may bakas ng pagod sa mukha. Ngunit may iba pa siyang napansin. Isang bagong kislap sa mga mata nito. Isang kislap na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Isang kislap ng determinasyon. "Where have you been?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig. Nag-isip-isip. Simpleng sagot ni Siniraya, umupo sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa na para bang isa lang itong ordinaryong bisita. "May mga bagay akong kailangang linawin," Silakbo. Ang paraan ng pagkakasabi nito sa kanyang pangalan, walang bahid ng utang na loob, walang lambing, ay nagpatindig ng balahibo sa kanyang batok.
Anong mga bagay? Tinitigan siya ni Siniraya ng diretso sa mata. Tungkol sa nakaraan, tungkol kay Luningning. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, bahagyang nanigas ang mga daliri ni Silakbo na nakahawak sa tasa, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling isang perpektong maskara ng pagtataka. Si Luningning, Raya, matagal na siyang wala. Bakit mo pa siya binubuhay? Dahil buhay siya, Silakbo, mariing sabi ni Siniraya. Nakita ko siya. Nakausap ko siya. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Silakbo ang panginginig ng kanyang kamay. Ibinalik niya ang tasa sa platito nito. Ang mahinang kalansing ay tila isang sigaw sa katahimikan ng opisina. Imposible. 7 taon niyang sinigurado na ang multo ni Luningning Reyes ay mananatiling isang multo. Baka kamukha lang niya, sabi niya, sinusubukang maging luhikal. Raaya, baka pagod ka lang. Ang pagdadalamhati mo, wag mo akong gawing tanga, Silakbo. Putol ni Siniraya, ang boses ay tumigas. Alam ko ang nakita ko. Tumayo ito. May mga tanong ako at hahanapin ko ang sagot. Magsisimula ako sa police report ng aksidenteng pumatay sa kanya 7 taon na ang nakalipas. Walang paalam. Tinalikuran lang siya nito at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto. Nang may bahagyang diin, naiwan si Silakbo na mag-isa. Ang perpektong maskara niya ay unti-unting nabibitak. Isang mabagal at mapanganib na galit ang gumapang sa kanyang sistema na parang lason. Buhay. Ang babaeng yun ay buhay at nagkita na sila ni Siniraya. Ito ang paliwanag sa lahat. Ang biglaang pagbabago kay Siniraya. Ang determinasyon sa mga mata nito. Ang multo ng nakaraan ay bumalik para sirain ang perpektong mundong itinayo niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Alvarez, sabi niya. Ang boses ay kasing talim ng yelo. May ipapahanap ako sa'yo. Isang babae. Luningning Reyes. Akala ng lahat, patay na siya. Mali sila. Hanapin mo siya. Alamin mo ang lahat. Kung saan siya nakatira, ano ang ginagawa niya, at kung meron ba siyang kasama. I want the report on my desk by tonight. No excuses. Maghapon, si Silakbo ay hindi mapakali. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Sa harap ng kanyang mga empleyado, siya pa rin ang makapangyarihang CEO. Ngunit sa loob-loob niya, isang halimaw na gawa sa selos at takot ang unti-unting nagigising. Si Siniraya ay sa kanya. Pinulot niya ito mula sa putik. Hinulma niya ito. Pag-aari niya ito. At hindi niya hahayaan ang isang hamak na probinsyana na agawin ito muli sa kanya. Gabi na nang dumating si Alvarez. Inilapag nito sa kanyang mesa ang isang brown envelope. Nasa Tondo siya nakatira. Nagtatrabaho bilang barista sa isang maliit na coffee shop, ulat ng investigador. At tungkol sa kasama niya, nag-alinlangan ito. Sabihin mo, utos ni Silakbo. Binuksan ni Alvarez ang envelope at inilatag ang ilang mga litrato sa mesa. Ang unang litrato ay si Luningning, naglalakad sa kalye, mukhang pagod, pero determinado. Ang sumunod na mga litrato ang nagpatigil sa paghinga ni Silakbo. Si Luningning, kasama ang 3 batang babae, magkakamukha, masasaya. At sa isa sa mga litratong iyon, nakuha mula sa malayo, ang mukha ng isang bata ay malinaw na nakaharap sa kamera. Isang mukhang pamilyar, isang maliit na bersyon ni Siniraya. Mga anak niya, sabi ni Alvarez. Triplets, tinatayang nasa 6 hanggang 7 taong gulang. Napatayo si Silakbo. Ang kanyang mga kamay ay napakuyom sa ibabaw ng mesa, nilulukot ang gilid ng isang litrato. Hindi lang siya bumalik. Nagbalik siya na may dalang sandata. 3 sandata na kayang-kayang bawiin si Siniraya mula sa kanya. Isang malamig at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang takot na naramdaman niya kanina ay naglaho
napalitan ng isang dalisay at nakakalasong puot. Mga anak, ha? Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang mga inosenteng mukha sa litrato. Magaling. Napakagaling mong magtago, luningning. Dinampot niya ang isang litrato, ang litrato ng 3 bata na masayang nakapalibot sa kanilang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hahayaan kitang maniwala na ikaw ang may kontrol. Hahayaan kitang isipin na maari mo siyang bawiin sa akin. Itinaas niya ang litrato sa liwanag. Pero sa huli, ipapaalala ko sa iyo kung bakit ka tumakbo noon. Hahanapin ko ang kahinaan mo at sisirain kita gamit ito. Ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa mukha ng isa sa mga bata sa litrato. Ang kanyang ngiti ay hindi ng ngiti ng isang reyna. Ito ay ang naman ng ngiti ng isang demonyo. Nalaman ko na ang lihim mo. Tingnan natin kung gaano katagal mong mapoprotektahan ito. Hindi natulog si Siniraya ng gabing iyon. Ang kanyang penthouse, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malamig na kulungan na puno ng mga tanong. Sa screen ng kanyang laptop, nakabukas ang mga lumang artikulo ng balita. Ang headline ay tila isang pangungutya. Tragic accident claims life of young woman. Paulit-ulit niyang binasa ang mga detalye. Isang pampasaherong van na nawalan ng preno at nahulog sa isang bangin sa may paanan ng bundok. Isang katawan na di na makilala. Isang mabilis na investigasyon na isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya ng foul play. Ang lahat ay malinis. Masyadong malinis. Sa loob ng 7 taon, tinanggap niya ito bilang isang malagim na katotohanan. Ngayon, nakikita na niya ito bilang isang perpektong kasinungalingan. Alam niyang wala siyang makukuha sa mga opisyal na ulat. Si Silakbo ay makapangyarihan, kaya nitong baluktutin ang katotohanan ayon sa kanyang kagustuhan. Kailangan niya ng isang taong nandoon, isang taong maaaring nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita. May isang pangalan na pumasok sa kanyang isip, si Mang Cardo. Ang dating personal driver ng pamilya Sandoval na bigla na lang nag-resign 1 linggo matapos ang insidente. Gamit ang kanyang mga lumang koneksyon, ilang oras niya itong hinanap. Ang landas ay nagtapos sa isang masikip at magulong eskinita sa Tondo. Ang amoy ng estero at ang ingay ng mga nag-iinuman ay isang mundong malayo sa kanyang kinasanayan. Natagpuan niya si Mang Cardo sa isang maliit na barong-barong. Mas matanda na ngayon. Ang mga mata ay laging tila may takot. Nang makita siya nito, agad itong namutla. Sir Siniraya, anong ginagawa niyo rito? Kailangan ko kayong makausap, Mang Cardo. Diretsong sabi ni Siniraya. Tungkol sa nangyari 7 taon na, ang nakalipas. Tungkol sa aksidente ni Luningning. Nanginginig na umiling ang matanda. Wala po akong alam dyan, sir. Matagal na po iyon. Huwag niyo na pong ungkatin. May pamilya ako, Mang Cardo. Sabi ni Siniraya, ang boses ay desperado. May mga anak ako na itinago sa akin. Kailangan kong malaman ang totoo. Para sa kanila. Sa pagkarinig ng salitang mga anak, tila may lumambot sa mga mata ng matandang driver. Pinapasok siya nito sa maliit nitong tahanan at pinaupo sa isang lumang silya. Natatakot ako, sir. Amin nito. Ang boses ay nanginginig. Makapangyarihan, si Ma'am Silakbo. Proprotektahan kita. Pangako. Tiniyak ni Siniraya. Huminga ng malalim si Mang Cardo. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Nung araw na yon, ako dapat ang maghahatid kay Ma'am Luningning papuntang Batangas. Utos sa akin. Pero kalahating oras bago kami umalis, tumawag sa akin si Ma'am Silakbo. Naalala niya ang bawat salita na parang kahapon lang. Ang sabi niya, Cardo, huwag ka nang tumuloy. May bigla ang emergency. Sabihin mo na siraan ka. May iba na akong pinapunta dyan para pumalit sa'yo. Sino ang pumalit? Tanong ni Siniraya. Umiling si Mang Cardo. Hindi ko po kilala, sir.
Isang lalaking hindi pamilyar ang mukha, pero ang mga mata niya, malamig, parang walang kaluluwa. Pagkatapos noon, binigyan ako ni Ma'am Silakbo ng malaking halaga. Sabi niya, para sa serbisyo ko raw, ang bilin niya, umalis na ako at wag nang magpapakita pa. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang napakalaking puzzle, isang setup, isang planadong pangyayari. Pero bakit? Para lang paghiwalayin sila? Tila hindi sapat. Habang pauwi, ang kanyang telepono ay biglang tumunog. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Siniraya. Ang kanyang puso ay lumundag. Ang boses na yon. Ning, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Nakita kita kahapon, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Sinundan mo ako. Ning, kailangan nating mag-usap. Marami akong nalaman. Ang aksidente. Hindi iyon aksidente. Putol ni Luningning. Ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Siniraya. Pinagtangkaan niya ang buhay ko. Napakapit si Siniraya sa manibela. Anong ibig mong sabihin? Nung araw na yon, nakasakay na ako sa van, pero tumawag si Lolo Dalangin. May importante siyang sasabihin. Pinababa ako ng driver sa isang bus stop, mga ilang kilometro bago sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Sabi niya, babalikan na lang daw niya ako. Huminto si Luningning, tila inaalala ang isang bangungot. Habang naghihintay ako, nakita ko, mula sa malayo, isang malakas na pagsabog. Nakita ko kung paano nilamon ng apoy ang van na dapat ay sinasakyan ko. Hindi iyon pagkawala ng preno, Raya. Sumabog iyon. Ang dugo ni Siniraya ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Kaya ako tumakas. Patuloy ni Luningning, humihikbi na ngayon. Dahil alam ko, sa sandaling iyon, na hindi lang niya tayo gustong paghiwalayin. Gusto niya akong mawala. Kaya pinalabas kong patay na ako. Para sa kaligtasan ko. At para sa kaligtasan ng mga anak natin. Ang tawag ay naputol. Ngunit ang mga salita ni Luningning ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sumabog iyon. Gusto niya akong mawala. Ang kwento ni Mang Cardo. Ang pagsabog na nakita ni Luningning. Ang lahat ay nag-ugnay. Hindi ito isang kwento ng panloloko. Ito ay isang kwento ng pagtatangkang pagpatay. Ang babaeng 7 taon niyang pinasalamatan. Ang babaeng 7 taon niyang pinagkatiwalaan, ang babaeng kasama niya sa iisang bubong, ay sinubukang patayin ng ina ng kanyang mga anak. Nakauwi siya sa kanyang penthouse na tila isang zombie. Ang karangyaan sa paligid niya ay tila isang malaking biro. Tumingin siya sa isang litrato nila ni Silakbo na nakapatong sa isang mesa. Nakangiti, masaya, perpekto. Ngayon, kapag tinitingnan niya ang nangiting iyon, hindi na kagandahan ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang isang halimaw, at sa sandaling iyon, alam ni Siniraya na hindi lang siya nabuhay sa isang kasinungalingan, nabuhay siya sa tabi ng isang mamamatay tao. Ang mga salita ni Siniraya sa telepono ay umalingaw-ngaw sa isip ni Luningning na parang sirang plaka. Hindi yun aksidente. Tinangka kanyang ipapatay. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may bigat sa kanyang dibdib. Ang takot na minsan na niyang tinalikuran ay muling bumabalot sa kanya. Mas malamig, mas madilim, pero kailangan niyang maging matatag. Para sa kanyang mga anak. Para sa operasyon ng kanyang lolo, ang Tadhanas Brew, ang tanging pag-asa niya. Ngunit pagdating niya, agad siyang sinalubong ng kanyang manager, si Aling Beth, na may lungkot sa mga mata. Isang tingin pa lang, alam na ni Luningning na may masamang mangyayari. Ning anak, pasensya ka na. Panimula nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kailangan ka na naming tanggalin sa trabaho. Po? Bakit po? Halos pabulong niyang tanong. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis.
Maayos naman po ang trabaho ko, di ba? May nagawa po ba akong mali? Umiling si Aling Beth, bakas ang awa sa muka. Wala ning, wala kang kasalanan. Sa katunayan, isa ka sa pinakamahuhusay dito. Pero may tumawag mula sa taas. Masyadong makapangyarihan. Ang sabi, kung hindi ka raw aalisin, ipapasara nila ang buong kapihan. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Luningning. Silakbo. Napatango na lang siya. Hindi na magawang magsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Kinuha niya ang kanyang maliit na sahod, nagpasalamat ng pilit, at lumabas ng kapihan na parang isang anino. Ang unang pader ng kanyang pag-asa ay gumuho na. Pag-uwi niya sa kanilang apartment, ang puso niya ay lalong bumigat. Paano niya sasabihin kay Yaya Ginhawa? Paano niya haharapin ang kanyang mga anak? Paano na ang kanyang lolo? Ngunit ang pagsubok niya ay hindi pa pala tapos. Sa labas ng kanilang apartment, nakatayo ang may-ari. Isang matabang babae na nakapamewang. Ang muka ay galit na galit. At sa tabi nito, sa semento, nakakalat ang lahat ng kanilang mga gamit. Ang iilang damit, ang mga lumang laruan ng mga bata, ang maliit nilang rice cooker. Ano to? Sigaw ng babae pagkakita sa kanya. Akala mo maluloko mo ako? Hanggang ngayon lang ang palugit nyo. Lumayas na kayo. Pero Aling Nena, humingi po ako ng palugit hanggang katapusan. Makakapagbayad po ako. Pagmamakaawa ni Luningning. Huwag mo akong daanin sa paawa-awa mo. May nag-alok na sa akin ng dobleng bayad para sa unit na to. Basta mapaalis ko kayo ngayon din. Kaya lumayas na kayo. At doon, naintindihan ni Luningning ang lahat. Ang biglaang pagkawala ng trabaho, ang biglaang pagpapaalis sa kanila. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang malupit na mensahe, isang invisible na kamay ang gumagalaw, sumasakal sa kanya, tinutulak siya papalabas ng syudad. Ang kamay ni Silakbo Sandoval. Si Yaya Ginhawa ay lumabas, kasama ang 3 bata, na takot, hindi naiintindihan ang nangyayari. Mama, bakit po nasa labas ang mga gamit natin? Tanong ni Hinaya. Ang mga mata ay nagluluha. Walang naisagot si Luningning. Niyakap na lang niya. Nang mahigpit ang kanyang mga anak, sinusubukang protektahan sila mula sa kalupitan ng mundo. Kinuha nila ang iilang gamit na kaya nilang bitbitin at naglakad palayo. Walang patutunguhan. Ang maghapon ay lumipas na tila isang bangungot. Nagpalipat-lipat sila. Naupo sa ilalim ng isang puno sa simbahan. Nagtago sa init sa isang waiting shed. Bawat ngiti na sinusubukan niyang ibigay sa kanyang mga anak ay may kasamang luhang pinipigilan. Ang pera sa kanyang bulsa ay paubos na. Sapat lang para sa ilang tinapay at tubig. Nang mag-umpisang lumubog ang araw, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang parke. Ang ibang mga pamilya ay masayang naglalaro. Ang ibang mga bata ay tumatawa. Ngunit para sa kanila, ang parkeng iyon ay isang malamig at malungkot na lugar. Naupo si Luningning sa isang bench kasama ang 3 anak na nakasandal sa kanya. Pagod na sa maghapong paglalakad. Si Yaya Ginhawa naman ay bumili ng tubig. Sa sandaling iyon, bumigay na siya. Ang lakas na pinilit niyang ipakita buong araw ay naglaho. Tahimik siyang umiyak. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Isang testamento ng kanyang kabiguan. Bigo siyang ina. Bigo siyang apo. Bigo siyang protektahan ang kanyang pamilya. Ang tanging solusyon na nakikita niya ay ang gawin ulit ang ginawa niya noon. Ang tumakbo. Tumatakbo palayo. Kung saan hindi sila kayang abutin ng anino ni Silakbo. Bigla, isang anino ang tumabon sa kanila. Nag-angat siya ng tingin, handa nang tabuyin kung sino man iyon. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawala. Nakatayo sa kanyang harapan si Siniraya. Ang mamahalin nitong kasuotan ay gusot, ang muka ay puno ng pag-aalala,
at sakit. Isang sakit na sumasalamin sa nararamdaman niya. Ang pagkikita nila ay tila nagpabuhos ng lahat ng kanyang kinimkim na sama ng loob. Ang lahat ng nangyari sa araw na yon, ang pagkawala ng trabaho, ang pagpapalaya sa kanila, ay dahil sa kanya, dahil sa pagbabalik niya sa buhay nila. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw niya, ang boses ay basag sa pag-iyak. Agad niyang itinayo ang mga anak at inilagay sa kanyang likuran na para bang si Siniraya ay isang panganib. "Umalis ka! Dahil sa'yo to. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa amin. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa." Itinulak niya ito, ngunit hindi ito natinag. Ang nakikita lang niya ay ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagtakbo, ang lalaking naging dahilan ng kanyang kasalukuyang paghihirap. "Ning, pakinggan mo ako." "Hindi! Wala na akong papakinggan. Sinira mo na ang buhay ko noon. Huwag mo nang ulitin ngayon. Lubayan niyo na kami." Sigaw niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Sa gitna ng kanyang pagwawalaa, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa ni Siniraya. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan, sa maruming semento ng parke. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang halo ng matinding pagsisisi, sakit at desperasyon. "Ning," sabi nito, ang boses ay nanginginig at basag, "maniwala ka sana sa akin, kahit ngayon lang." Itinaas nito ang kanyang ulo, at ang mga mata nito ay puno ng katotohanan. "Hindi ako. Si Silakbo." Tinangka kanyang ipapatay. Ang mga salita ni Siniraya ay tumago sa puso ni Luningning na parang isang matulis na punyal. Tinangka kanyang ipapatay. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang katotohanang nagpapatibay sa takot na matagal na niyang dinadala. Natigilan siya. Ang galit na nararamdaman niya para kay Siniraya ay dahan-dahang napalitan ng kilabot na dulot ng katotohanang yon. Nakita ni Siniraya ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mabilis siyang kumilos. Tinulungan niya si Luningning at ang pamilya nito na makasakay sa isang taxi. Dinala sila sa isang maliit ngunit malinis na hotel, isang ligtas na lugar na malayo sa mata ni Silakbo. "Magpahinga muna kayo rito," sabi niya. Iniaabot kay Luningning ang susi. "Huwag kayong mag-alala sa bayad. Ang mahalaga, ligtas kayo. Babalikan ko kayo. May kailangan lang akong tapusin." Bago pa man makasagot si Luningning, tumalikod na ito at umalis. May isang determinasyon sa kanyang mga hakbang na ngayon lang nakita ni Luningning. Hindi ito ang Siniraya na nag-aalangan. Ito ay isang lalaking may misyon. Kinabukasan, pumasok si Siniraya sa Sandoval Empire Holdings hindi bilang isang executive, kundi bilang isang sundalong papasok sa isang digmaan. Dumiretso siya sa kanyang opisina, hindi pinapansin ang mga pagbati ng mga empleyado. Dala niya ang isang kahon. Kalmado niyang inilagay sa loob nito ang lahat ng kanyang personal na gamit. Ang mga litrato, ang mga mamahaling pluma, ang mga regalo. Bawat bagay na inilalagay niya sa kahon ay isang piraso ng kanyang nakaraan na itinatapon na niya. Isang simbolikong paglaya. Nang matapos, dinala niya ang kahon at naglakad patungo sa opisina ni Silakbo. Ang pinto ay nakabukas. Nakaupo ito sa kanyang trono, naghihintay, na para bang alam na niyang darating siya. "So you've made your choice," sabi nito. Ang boses ay malamig. Inilapag ni Siniraya ang kahon sa sahig. Tumayo siya ng tuwid. Mas matangkad. Mas buo ang pagkatao kaysa dati. Hindi ito pagpili, Silakbo. Ito ay paggising. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Silakbo. "Gising? Dahil lang sa isang babaeng iniwan ka at nagsinungaling sa'yo sa loob ng 7 taon? Huwag kang magpatawa, Raya. Anong meron siya na wala ako?" "Anak," simpleng sagot ni Siniraya. Ang isang salitang yon ay tumama kay Silakbo na parang isang malakas na sampal.
May mga anak ako sa kanya at mayroon siyang isang bagay na hinding-hindi mo maibibigay o mabibili, isang malinis na konsensya. Tumawa si Silakbo, isang tawang walang saya. Konsensya? Diyan ka magaling, Raya. Ang magmalinis. Nakalimutan mo na ba? Kung hindi dahil sa akin, nabubulok ka pa rin sa utang. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay na ito. Mali. Pagtatama ni Siniraya, lumalapit sa mesa nito. Hindi mo ako binigyan ng buhay. Binigyan mo ako ng hawla. Isang magandang hawla. At ang kabayaran ay ang kaluluwa ko. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na folder at inilapag ito ng may diin sa mesa. Nag-imbestiga ako si Lakbo, si Mang Cardo, ang pagsabog, ang police report na binayaran mo. Alam ko na ang lahat. Nawala ang ngiti sa mukha ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. You wouldn't dare. Hindi na ako natatakot sa'yo, maring sabi ni Siniraya. Ang mga salitang yon, na puno ng katotohanan, ang siyang pinakamatinding dagok para kay Silakbo. Ang takot ni Siniraya ang kanyang pinakamalakas na sandata. At ngayon, nawala na ito. Tapos na tayo, Silakbo. Patuloy niya. Hindi mo na ako kontrolado at hinding-hindi mo na magagalaw ang pamilya ko. Hinubad niya ang kanyang mamahaling relos, ang unang regalo nito sa kanya, at marahang ipinatong sa ibabaw ng folder. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang company ID at ang susi ng kanyang kotse at idinagdag iyon sa mga bagay na isinusuko niya. Lahat ng ito, lahat ng ibinigay mo, isinasauli ko na sa'yo. Sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon. Mas gugustuhin kong mawala ang lahat ng ito kaysa manatili pa ng isang segundo sa tabi ng isang taong kayang pumatay para lang sa isang makasariling pag-ibig. Ang bawat salita ay isang patalim na tumataraka sa puso ni Silakbo. Ang kanyang mukha ay namutla, napalitan ng purong galit at desperasyon ng isang taong nawawalan ng kontrol. Tumalikod si Siniraya. Ang bawat hakbang papalayo ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Hindi! Sigaw ni Silakbo mula sa kanyang likuran. Ang boses ay basag sa galit at sakit. Hindi ka maaaring umalis. Hindi mo ako maaaring iwan. Kung hindi ka mapapa sa akin, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Wala. Ngunit hindi na lumingon si Siniraya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, papalabas ng opisina, papalabas ng gusali, papalabas ng kasinungalingang kanyang tinirhan sa loob ng 7 taon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Malaya na siya. Naiwan si Silakbo sa kanyang opisina, nanginginig sa galit. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay tinalikuran siya. Pinulot niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Kung hindi niya kayang saktan si Siniraya, sasaktan niya ito sa paraang hinding-hindi nito makakalimutan. Hello! Sundin niyo ang babae at ang mga bata. Alam niyo na ang gagawin. Ibaba niya ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Plano B. Bulong niya sa hangin. Kunin ninyo ang mga bata. Sa loob ng tahimik na silid ng hotel, ang hangin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Nakaupo si Luningning sa gilid ng kama habang si Siniraya ay nakatayo malapit sa bintana. Parehong nakatingin sa kawalan, parehong iniisip ang 7 taong nasayang. Pagkatapos ng unang bugso ng takot at gulat, ang natira ay isang malalim at nakakabinging katahimikan. Si Yaya Ginhawa at ang mga bata ay panandali ang lumabas para maglakad-lakad sa maliit na parke sa tapat ng hotel. Isang suhestiyon ni Siniraya para bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap. Hindi ko alam. Basag ni Luningning sa katahimikan. Ang boses ay mahina. Hindi ko alam na ganoon kalupit ang kaya niyang gawin. Lumapit si Siniraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi.
At iyon ang kasalanan ko, Ning. Nabuhay ako sa tabi niya, pero nabulag ako. Pinaniwalaan ko ang lahat dahil yun ang pinakamadali. Patawarin mo ako. Umiling si Luningning. Pareho tayong may kasalanan, Raya. Kung sana kinausap lang kita noon. Kung sana hindi ako nagpadala sa takot. Ito ang unang pagkakataon na hindi nila sinisisi ang isa't isa. Ito ang unang hakbang, isang maliit at nanginginig na hakbang, patungo sa paghilom. Dahan-dahang inilahad ni Siniraya ang kanyang kamay, hindi para hawakan siya, kundi bilang isang alok ng kapayapaan. Tinitigan yon ni Luningning at sa sandaling iyon, nang akmang iaabot na niya ang sarili niyang kamay, ang kanilang munting mundo ay muling winasak ng isang matinis na tunog. Ang pag-ring ng kanyang telepono. Agad siyang kinabahan. Nakita niya ang pangalan ni Yaya Ginhawa sa screen. Sinagot niya ito. Wawa, pabalik na ba kayo? Ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi isang normal na sagot, kundi isang basag at humahagulgol na iyak. Ning, Naning, tulong, ang mga bata. Anong nangyari sa mga bata? Sigaw ni Luningning, napatayo. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Nawawala sila. Saglit lang akong bumili ng tubig. Paglingon ko, wala na sila. May nakakita raw na isinakay sila sa isang itim na van. Ning ang mga apo ko. Nabitiwan ni Luningning ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Tumingin siya kay Siniraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Isang salita lang ang naibulong niya. Silakbo. O hindi na kailangan ni Siniraya ng paliwanag. Ang ekspresyon sa mukha ni Luningning ay sapat na. At sa sandaling iyon, tila bilang kumpirmasyon, nag-vibrate ang kanyang sariling telepono. Isang text message mula sa isang unknown number. Pagbukas niya nito, isang litrato ang bumungad sa kanya. Sina Hinaya, Danaya at Lihim magkakasama sa isang madilim na sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Sa ilalim ng litrato ay isang maikling mensahe. Gusto mong makita ulit ang pamilya mo? Pumunta ka rito, mag-isa. Lumang bodega sa North Harbor, Pier 18. Ipinakita niya ang telepono kay Luningning. Ang makita ang litrato ng kanyang mga anak sa ganoong kalagayan ay tila isang punyal na sumaksak sa kanyang dibdib. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng isang mabangis na determinasyon ng isang ina. Sasama ako, mariin niyang sabi. Ning delikado, mga anak ko sila, Raya. Hindi ako mananatili rito habang nasa panganib sila. Nakita ni Siniraya ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang Luningning na tumatakbo. Ito ay isang leona na handang ipaglaban ang kanyang mga supling. Tumango siya. Magkasama sila rito. Ang biyahe papuntang pier ay isang malabo at mabilis na pagkilos. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanilang paningin. Ngunit wala silang nakikita, kundi ang mga mukha ng kanilang mga anak. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang ay ang malakas na kabog ng kanilang mga puso at ang tahimik na panalangin na sana'y hindi pa huli ang lahat. Ang lugar ay desyerto at nakakatakot. Ang amoy ng kalawang at maalat na hangin ay bumalot sa kanila. Isang malaking bodega na kinakalawang ang nakatayo sa dulo ng pier, tila isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Itinulak nila ang malaking pinto. Ito ay bumukas nang may nakakabingging langit-ngit. Ipinapakita ang isang napakalawak at halos walang laman na espasyo sa loob. Ang tanging ilaw ay mula sa iilang bombilya na nakasabit sa mataas na kisame at sa gitna ng lahat nandoon sila, ang tatlong bata, magkakayakap sa isang sulok. At sa tabi nila, nakatayo si Silakbo. Ang kanyang mamahaling damit ay tila hindi bagay sa maruming lugar. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa kabaliwan. Sa wakas,
Dumating din ang buong pamilya. Sabi niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Silakbo, pakawalan mo na ang mga bata. Sigaw ni Siniraya. Wala silang kasalanan dito. Ako ang gusto mo, di ba? Heto na ako. Tumawa si Silakbo. Ikaw? Hindi na kita gusto, Raya. Tinanggihan mo ako. Ang gusto ko ngayon ay makita kang masira. At sila. Itinuro niya ang mga bata. Sila ang pinakamabilis na paraan. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Sigaw ni Luningning, humahakbang pasulong, ngunit pinigilan siya ni Siniraya. Isang hakbang pa, Luningning. Banta ni Silakbo. At baka may mangyaring hindi maganda sa kanila. Desperado si Siniraya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nakita niya ang isang bunton ng mga bakal na bariles sa gilid, hindi kalayuan kay Silakbo. Nagkaroon siya ng ideya, isang mapanganib na ideya. Tumingin siya kay Luningning at nagbigay ng isang bahagyang tango, isang senyas na sana'y maintindihan nito. Maghanda ka. Tama ka, Silakbo. Sabi ni Siniraya, dahan-dahang lumalapit. Natalo ako. Gawin mo na ang gusto mo sa akin, huwag lang sa kanila. Habang ang atensyon ni Silakbo ay nasa kanya, mabilis na itinulak ni Siniraya ng buong lakas ang pinakamataas na bariles. Isang nakakabinging ingay ang nilikha nito nang bumagsak ito at gumulong, kasama ang iba pang mga bariles. Sa gulat ni Silakbo, iyon ang pagkakataon. Ning! Ngayon na! Sigaw ni Siniraya. Hindi na nag-isip si Luningning. Gawa sa purong instinct, tumakbo siya ng buong bilis patungo sa kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa kanila. Mama! Sigaw ni Hinaya at Danaya. Niyakap niya ang dalawa. Sinusubukang hilahin palayo. Ngunit mabilis na nakabawi si Silakbo mula sa pagkagulat. Sa isang mabilis na kilos, bago pa man maabot ni Luningning ang pangatlo, hinablot nito ang braso ni Lihim at hinila ito papalapit sa kanya. Hindi! Sigaw ni Luningning. Napatigil ang lahat. Ang eksena ay isang nakapirming bangungot. Si Luningning, yakap sina Hinaya at Danaya na umiiyak. Si Siniraya, nakatayo sa gitna. At si Silakbo, hawak si Lihim bilang kanyang huling panangga, ang kanyang huling alas. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila tumigil sa pag-ikot. Bawat paghinga, bawat tibok ng puso ay naririnig. Si Lihim, na nasa mga kamay ni Silakbo, ay nagsimulang umiyak. Ang kanyang maliliit na hikbi ay tila mga punyal na tumutusok sa dibdib ni Luningning. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng desperasyon. Itinago niya si Lihim sa kanyang likuran, ginagamit ang bata bilang panangga. Si Luningning ay napahinto. Ang kanyang puso ay pinipiga sa pagitan ng galit at takot. Ngunit si Siniraya, sa halip na magpakita ng galit ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, isang senyas ng pagsuko. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagbabanta. Sa halip ang nakikita rito ay isang bagay na mas masakit para kay Silakbo. Awa. Tapos na, Silakbo, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi ito isang sigaw, kundi isang malungkot na pahayag ng katotohanan. Hindi pa, giit ni Silakbo. Hawak ko siya. Kaya ko pa ring manalo. Manalo? Malungkot na tanong ni Siniraya. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang paligid mo. Nasa isang marumi kang bodega, kasama ang isang batang takot na takot. Ito ba ang panalo para sa'yo? Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Silakbo. Binuo mo ang isang imperyo. Nasa iyo ang lahat ng pera at kapangyarihan sa mundo. Pero sa huli, ano ang natira sa'yo? Isang pusong puno ng galit at isang buhay na walang pagmamahal. Panalo ka ba talaga, Silakbo? Bawat salita ni Siniraya ay hindi isang akusasyon, kundi isang salamin
na ipinapakita kay Silakbo ang kanyang sariling pagkawasak. Ang lakas na ipinapakita ni Silakbo ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang mga kamay na nakahawak kay lihim ay nagsimulang manghina. Ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakakilabot na kawalan. "Palayain mo na siya, Silakbo," sabi ni Siniraya. "Palayain mo na ang bata at palayain mo na rin ang sarili mo." At sa sandaling iyon, kasabay ng pagbagsak ng balikat ni Silakbo bilang tanda ng pagsuko, ang malalaking pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga pulis. Ang kanilang mga ilaw ay tumutok sa eksena. Bago pa man umalis papuntang pier, tumawag na si Siniraya sa kanila, isang huling desperadong hakbang na nagbunga. Sa pagkakita sa mga unipormadong pulis, tuluyang bumitaw si Silakbo. Napaluhod siya sa sahig, binitawan si lihim na agad namang tumakbo patungo sa kanyang ina. Walang paglaban, walang salita. Isang babaeng dating reyna, ngayon ay isang basag na manika na lang. Habang nilalapitan ng mga pulis si Silakbo para pusasan, ang mundo ni Luningning at Siniraya ay umikot na lang sa kanilang mga anak. Sinalubong ni Luningning si lihim ng isang mahigpit na yakap. Ang tatlong bata ay sabay-sabay na umiiyak at si Luningning ay umiiyak kasama nila. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na ginhawa. Pinulsuhan niya ang kanilang mga braso, tiningnan ang kanilang mga muka. Sinisiguradong wala silang kahit isang galos. Lumapit si Siniraya at sa unang pagkakataon, yumuko siya at niyakap silang apat. Isang mahigpit at nag-aalab na yakap. Sa gitna ng kalawang at alikabok, sa gitna ng kanilang mga luha, sila ay naging isang pamilya. Habang inilalabas ng mga pulis si Silakbo, ang mga mata nito ay walang laman. Napatingin ito sa pamilyang magkakayakap. Walang galit, walang pagsisisi. Tanging isang malamig at malawak na kawalan. Natalo na siya at alam na niya iyon. Ang biyahe pabalik mula sa pier ay balot ng katahimikan. Sa likod, ang tatlong bata ay mahimbing nang natutulog sa kandungan ni Yaya Ginhawa na dumating kasama ng mga pulis, pagod sa maghapong takot at pag-aalala. Sa harapan, si Siniraya ang nagmamaneho habang si Luningning ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo, tila mga bituing dumadaan lang. Basag ni Siniraya sa katahimikan, ang boses ay halos pabulong. "Patawarin mo ako." Tumingin si Luningning sa kanya. "Para saan?" "Sa lahat," sabi niya. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang puso ay nasa tabi niya. "Sa pagiging mahina ko, sa pagiging bulag ko, sa pagpayag kong manipulahin niya ako. Kung naging mas matatag lang sana ako noon, hindi sana tayo umabot sa ganito. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng ito." Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Luningning. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa braso ni Siniraya. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. "Ako rin. Patawarin mo rin ako." Tumingin sa kanya si Siniraya ng may pagtataka. "Patawad dahil hindi ako nagtiwala sa'yo." Patuloy niya. "Patawad dahil pinili kong tumakbo kaysa harapin ka. Patawad dahil ipinagkait ko sa'yo ang 7 taon sa buhay ng mga anak natin." Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng gabi, ang lahat ng pader na kanilang itinayo sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay 2 sirang puso na handa ng maghilom. Walang sisihan, tanging pag-unawa at isang malalim na pagnanais na magsimulang muli. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan sa tapat ng hotel. Ang makina ay namatay. At ang tanging naririnig na lang ay ang mahimbing na paghinga ng mga bata sa likod. Tumingin si Siniraya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na mas malalim pa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. "Saan tayo pupunta ngayon?" tanong niya. Tinitigan siya ni Luningning.
Sa kanyang mga mata, nakita niya ang hinaharap na minsan niyang pinangarap. Isang simpleng hinaharap na malayo sa gulo ng syudad. Isang ngiti, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon, ang sumilay sa kanyang mga labi. "Uuwi na tayo," sagot niya. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin sa Baryo Kalinaw ay may dalang bagong simoy ng pag-asa. Ang mga alon na dati, tila bulong ng kalungkutan, para kay Luningning ay naging isang pamilyar na himig ng kapayapaan. Ang kanyang lolo dalangin, matapos ang isang matagumpay na operasyon, ay muling nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba sa beranda. Masigla at malakas. Ang bawat umaga, habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo at ang pamilya nito, isang ngiti ng pasasalamat ang laging gumuguhit sa kanyang mga labi. Ang buhay ay simple, malayo sa karangyaan ng syudad, ngunit ito ay totoo. Ito ay kanila. Mula sa bintana ng kanilang kusina, pinapanood ni Luningning si Siniraya sa likod bahay. Itinayo nito roon ang isang maliit na paggawaan ng mga muebles. Tinalikuran nito ang lahat ng yaman at posisyon sa Maynila. Ginamit ang natitira niyang ipon para magsimula muli. Walang mamahaling suit, walang makintab na kotse. Tanging isang lumang kamiseta, maong na pantalon, at mga kamay na dati pumipirma lang ng mga kontrata, ngayon ay magaspang na sa paghawak ng martilyo at pait. Ngunit kailanman ay hindi pa siya naging ganito kasaya. Sa paligid niya, ang 3 nilang anak ay abala. Si Hinaya ay seryosong pinupunasan ang isang maliit na bangkito. Si Danaya ay masayang nagpipinta ng isang kahoy na ibon, at si Lihim, na laging nasa tabi ng kanyang ama, ay taimtim na pinapanood ang bawat kilos nito. "Ganito, anak," narinig ni Luningning na sabi ni Siniraya kay Lihim. "Kailangan dahan-dahan lang ang pagpukpok para hindi masira ang kahoy." Isang eksenang simple, ngunit para kay Luningning, ito ang lahat. Ito ang pangarap na matagal na niyang ibinaon. Ang makita ang kanyang mga anak na may isang amang nagtuturo, nag-aaruga, at nagmamahal. Lumabas siya, dala ang isang pitsel ng malamig na tubig at ilang baso. Umupo siya sa tabi ng kanyang lolo sa beranda. "Masaya ako para sa'yo, apo," sabi ni Lolo Dalangin, hindi inaalis ang tingin sa mag-aama. Sa wakas, natagpuan na ng ilog ang kanyang daan patungo sa dagat. Ngumiti si Luningning. "Hindi po naging madali, Lolo." "Walang madali sa mga bagay na tunay na mahalaga," sagot ng matanda. "Ang mahalaga, natuto kayo. Natuto kayong magpatawad." Nang hapong iyon, habang papalubog na ang araw, iniwan nila ang mga bata kay Yaya Ginhawa at Lolo Dalangin. Naglakad silang dalawa ni Siniraya sa dalampasigan, ang parehong dalampasigan kung saan dati ay mag-isa lang siyang naglalakad. Ngayon, ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ng kamay ni Siniraya. "Naaalala mo pa ba?" tanong niya. "Dito tayo unang nangarap." Tumango si Siniraya, pinisil ang kanyang kamay. "At dito rin tayo magsisimulang muli." Huminto sila at umupo sa buhangin, pinapanood ang pagkulay ng langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno na ng pag-unawa at kapayapaan. "May mga gabi pa rin," pag-amin ni Luningning, "na nagigising ako. Iniisip kung totoo ba ang lahat ng ito, o kung isa lang itong panaginip na anumang oras ay maglalaho." Tumingin sa kanya si Siniraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Hindi ito panaginip, Ning. Totoo ito. Pero hindi ibig sabihin noon na wala na ang mga sugat. Nariyan pa rin sila." Hinawakan nito ang kanyang mukha. "Ang mga peklat ng nakaraan, hindi na yon mabubura. Pero ang kaya nating gawin ay ang hilumin ng mga ito ng magkasama, araw-araw. Hinding-hindi na kita bibitawan. Pangako yan." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Luningning ang huling piraso ng takot na natitira sa kanyang puso na tuluyan ng naglaho, tinangay ng hangin, kasama ng mga alon.
Sumandal siya sa balikat nito. Pinanood nila ang araw na tuluyang lumubog sa abot-tanaw. Nag-iiwan ng mga kulay rosas at lila sa kalangitan. Sa kanilang likuran, naririnig nila ang malayong tawanan ng kanilang mga anak. Hindi sila mayaman. Marami silang pinagdaanan. Ngunit sa sandaling iyon, habang magkayakap sa ilalim ng papalubog na araw, sa Baryo Kalinaw na naging kanilang kanlungan, naramdaman nila ang isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera. Kapayapaan, pag-asa at isang buong pamilya. Mahal kita, Ning, bulong ni Siniraya. Mahal din kita, Raya. Sagot niya. Niyakap siya nito nang mahigpit. Isinandal nito ang kanyang ulo sa ibabaw ng ulo ni Luningning at pumikit. Nilala sa pangsandali. Ang amoy ng dagat, ang yakap ng babaeng mahal niya, ang katiyakan ng isang bagong umaga. Nasa bahay na ako, bulong nito, hindi para kay Luningning, kundi para sa kanyang sarili. Sa wakas, nasa bahay na ako. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Luningning at Siniraya ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o karangyaan. Ito ay itinayo sa pundasyon ng tiwala, pinatitibay ng katapatan, at paulit-ulit na binubuo sa pamamagitan ng pagpapatawad. May mga pagkakamaling mahirap kalimutan at may mga sugat na nag-iiwan ng peklat, ngunit hanggat may dalawang pusong handang maghilom ng magkasama, palaging may pag-asang bumangon at magsimulang muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon at aral. Nais po naming malaman kung ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!